sa bagong kalaban ni Claire Castro. Yan na ngayon ang bago niyang title. Professor Maluti Kia is in the house, political analyst, pollster, and columnist. Ayan, hello. Is that a badge of honor that you are now the nemesis of the presidential information officer? Hindi naman. Pero kung gusto mong turuan yung communications, kung gusto mong turuan ng paano ba ang political communication, political strategy, it's a badge of honor kasi kailangan natin turuan kasi yung mga nasa comms, baka akalain siya yung modelo. Diba? Mahirap naman kung hindi tama dun sa basic na lang napakahirap. Kasi kapag si Yusek Claire naman ang nagsasalita on her own, maganda, very impressive. Pero ano ba nangyari sa inyong dalawa? May nakatapat siya na may impormasyon na hindi siya handa? Oo, parang hindi naman dapat kami magkasabay. Hiningi naman ang permiso ko kung willing daw ako. Kasi siya yung unang guest. Hiningi ako ng permiso, okay ba magsama kayo? Sabi ko sa akin, okay, ewan ko sa kanya. So, siguro pumayag, kaya ganun yung pagkalatag nung TV show na yon. Hindi niya siguro alam na ako yon. Napag-usapan ng ghost projects. Oo. Di ba? At hindi niya rin alam na ididiin ko. Kaya nga ang parati kong sinasabi, nandun ako dahil mahal ko ang Pilipinas, kinumbida ako. Kaya magtatanong ako ng directly sa kanya. Ano ba yung offensive question? Kasi nung kay Gutese, kasi tinanong kami, ano nangyari kay Kudesa? So sabi ko, yung nakakatuwa yung sinabi ni Congressman ko dahil practically kinonfirm niya yung testimony ni Kudesa. Tapos tinanong sa akin, alam niyo ba kung nasan si Kudesa? Ang sagot ko, baka gusto niyong itanong kay Yusek yun. Bakit ko sinabi yun? Kasi when you're the spokes of government, you represent government, right? You represent the office of the president. You represent the state. So, kaya ko siya binigay. Sa amin naman, wala doon sa gobyerno. She was offended by that. So, kaya doon nagsimula na, sandali lang, ba't ka ma-offend? Ikaw, representative ka ng estado dito. Pwede namang sagutin. Pwede sagutin. Na directly, di ba? Directly, yes. Tapos sabi niya, mali nga yung grammar na sinabi, pero hindi ko na rin pinansin. Tapos binalikan ko uli na, why don't you say it in a nice way? So you don't insult the public listening to you. Hindi ba pag spokes ka, malumanay ka? Sana communications 101 kayo, right then and there. Oo. Tapos sabi ko, paano maiintindihan ng taong bayan kung gigil ang spokes? So siguro she was offended by that. I wasn't planning to offend her. But did you make up after the interview? I reached out. Ako ang nag-offer ng hand. And yung tatlong host doon nakatingin, so she had to, offer at nagbeso-beso. So, yung picture na linabas, talagang nakangiti naman kami. Sa akin naman, walang masama yun eh. Sa isang demokrasya, pag nagtapunan kayo ng mga posisyon, sa dulo, dapat iniiwan mo na yon. But in your assessment, she was not prepared to answer, especially about not only Gutesa, but the facts and figures about the ghost projects. So I was so surprised. Di ba, if you're the spokes or whatever her name is, I usually call her the official barker. Okay. Right? So, hindi mo maalala ang pangalan niya. Grabe ka hindi naman. Talaga. Oo. Claire Castro. Kaya BFF ako ng BFF. In fact, during the interview, sinabi ko, yung BFF ko. Pareho pa naman kami nakapula. Kaya linoloko kami ng mga hosts. So, ang sabi ko sa kanya, hindi niya alam ang ghost projects. Ang punto ko doon, sa ghost projects, ghost nga di ba? May nagplano, may nag-alat, may binayaran. Pagpunta mo doon, wala. Di ba hindi makasuhan yung 482? I agree. Di ba? Unahin mo muna yon bago itong hahanap ka pa ng ebidensya. Di ba? Ito ang paper trail nasa kanila. Ang money trail nasa kanila. Ang sagot sa akin, hindi daw niya alam ang datos, hindi daw niya alam na ako yung magiging kaharap niya. But isn't data, if you're the spokes, that's like back of your hand. Alam mo. Kasi anytime, somebody will ask you. Right. But she makes a distinction
that she is not the spokesperson. Ayaw daw ni Presidente ng Ay, spokesperson. nakakahiya naman Corina kung Oo. ang spokes mo ay ganon. Well, she calls herself the Presidential Information Officer or Communications Director. Di ba? Pag information officer ka, data is like your lifeline. Ito ang nakakagulat sa akin. And the data is 482 goes these researchers. No, and even by mainstream media. Oh, okay. Out of the 8,000 flood control projects, 482 are ghost. Okay. 482. Pero pwede pang tumaas ang numero nun. Oo, kasi hindi naman natin alam ilang 8,000 ba yan talaga. Okay. So diba? there should be at least 482 charges. Supposedly, filed. di ba? It's commonsensical that if it's ghost, you readily file. Right. Okay. Headline. Senator Amy Marcos in the Iglesia ni Cristo protest rally. Ako, yung initial impression ko is, ang linis-linis na nung messaging. Ng lahat, Placards, ka-Edwil. Malinis. Walang pangalan, walang pinabababa sa pwesto. Transparency na yes. How and why was Amy allowed to say all those things on stage? Eh siguro, una ko rin, ang kailangan nating tingnan, matagal ng debate internally kay Senator Amy, yung do I admit, ang tagal na yan, from day one of this administration. Admit what? Admit that he is a user. Because she was a witness. Yes, she knew about it. Tapos, nung dumating yung eleksyon, dumating na naman. Hindi, admit mo na lang para hindi ka, to save yourself. Because it's a shared brand. The brand of Marcos is shared. So whatever sins of that brand becomes now a burden for the senator. At nakita naman natin, dumaus-us siya. Diba? Nasa dulo siya nung 2025. And yet, hindi rin niya, sa tingin ko masyadong masakit na sabihin niya publicly. And then when she came back from Geneva, recently, merong official trip dun yung Committee on Foreign Relations, nakiusap siya kung pwede siyang tumayo sa stage. Hindi namin alam kung ano yung sasabihin niya. And yet, merong point na kailangan ko na bang sabihin? So what happened last night was essentially she was given a platform to finally admit. And she did that in a very courageous way kasi napakahirap. Pero in the same vein, if you read the speech, she was very careful of the culture of Filipinos, the family role, kasi nakikita mo, she was referring to the president, kung buhay ang ating ama, siya ang nag-aalaga sa atin, ngayon bilang panganay, responsible ko kayo. And then she mentioned na, pahinga na tayo, pahinga na tayo, uwi na tayo. So there was no call for resignation. It's just a plea from a sister who was involved in the 2022 elections, and then after winning, she's like frozen delight. So 3 taon na silang hindi nag-uusap, kahit gusto niyang tulungan ang kanyang kapatid, kahit hindi siya makapasok sa Malacanang. So I guess it is a realization na ang daming nangyayari, sasalbahin ko ba ang bansa ko? O patuloy akong kikimkimin ko yung sikreto ng alam na pamilya? So I guess she decided na I do not want Marcos to be the reason, Marcos to be the reason for the fall of this country. So nagpaalam siya sa pamunuan ng iglesia na sasabihin niya lahat yon. Alam na, oo. Kasi nag-negotiate. Bibigyan ka ba namin ng panahon, magsalita? Saan ka ilalagay sa programa? Kaya makikita mo, after nung nagsalita, hindi na nila tinuloy yung 3rd day. Kasi ang sense ko, pag tinuloy yung 3rd day, hindi mo makokontrol yun na yung messaging. Di ba? Sabi mo nga, malinis, walang resignation, ang placard wala. Sa EDSA, yun nga yung sinasabi, general patronage sa Quirino, sa EDSA, dyan talaga, magbardagulan kayo.
Yun yung clear delineation ng dalawang rallies. I see. Okay, so, kumbaga, it was not foreseen that the reaction would be that way to Yes. her pronouncements. Yes. That's why the third day is not happening. Yes, yes. So parang ayaw rin ng gulo. Yes, ng iglesia. clearly. Di ba? Yung pamunuan, parang sinabi, sandali lang, anong reaction ng tao? Hindi mo naman, kahit sa survey, kahit sa social listening, hindi mo kaagad madidesisyonan yun eh. Pero nag-decide sila kasi napaka bigat nung sinabi ni Senadora. At nakita naman natin, she had that pained look. Again, you go back to if you have a family member who used drugs, who promised, hindi, magbabago ako, who said, I will stop. People can relate to what the Senator Amy Marcos was saying. And people can also relate to the fact she mentioned about Ilocos Norte. At alam sa probinsya, alam ng probinsya. And if you look at the career of Senator Amy, she was following Bongbong Marcos every political stop. And she was cleaning. So when BBM became governor, after nun siya. When BBM became congressman, after nun siya. When BBM became senator, siya. So sabi ko nga sa kanya, ano ka ba talaga? Official na tagal. Di ba? May effort na gano'n. Ang sasabihin ng mga opposition to Amy is that she's the least credible because she's always known to be magkagalit sila ng kapatid niya at ng asawa, si First Lady. Tsaka parang matagal na niyang parang binabanggit-banggit yung tungkol sa paggamit ng drugs. So, what does she need to make whatever she wants to happen? Corroboration? Will she need evidence? Yes. I think there'd be, the corroboration should come because there are friends and certain people with videos showing that, the president actually was doing it. Kasi yun ang kasunod nun. Sa panahon kasi ngayon, ang daling magbanggit ng pangalan, right? And half of these guys are saying, what's the evidence? Where's the trail? Where's the video? Who saw me giving the money? Ganon lahat, di ba? So, palagay ko yun ang kasunod sa mga salita. Oo. At saka, Corina, it borders into that provision in the Constitution, Article 7, Section 11, on incapacity. Kasi, di ba, may 4 grounds tayo for removing the president. Iba yun. Yung incapacity has to pass to Congress, where the vice president becomes acting president, unlike removal from office. Okay. So yung incapacity has to be proven. Right. Because, well, kung 3 taon na silang hindi nakikita, paano niya nakita? Baka 3 taon na rin clean ang Pangulo. You know what I mean? Hindi naman ganon. Hindi ganon eh. Kaya akala niya, and whenever she sees the brother, parang namamanas, ano nangyayari kay Ading? So, yung gano'n, yung mga komentaryo niya, kung minsan pag nakita, bakit ganyan ang boses niya? Ba't nagdudugo ang ngipin? So, there were, and she knew it, but she was keeping quiet, but among a small circle of confidants, parati niyang sinasabi na, gumagamit siguro ito. Well, a hair follicle test would disprove it, right? Di ba, ang tagal na niyan, but again, so ngayon bumabalik, St. Luke, sandali. Totoo ba yung binigay yung hair follicle? Di ba, they were the ones who did that when he filed for presidency in 2022. So kung sana totoo yun, di maaga pa lang, di ba? So, ang daming nagiging problema nitong statement ni Senator Marcos kasi even those who are part of the Duterte group were saying, alam mo pala, ba't kinonvince mo si Sara? I mean, these things will come up. So I guess when she did stand last night, I guess she was conscious of all these things. Oo nga. Well, saldi ko, confession. Sabi nila AI, ano ba naman yun? Hindi naman, sobra naman. Kasi, di ba? Ako rin natatawa. Nakita mong kumukunot. Nakita mo.
Bakit pag AI ba hindi kumukulot? Hindi! Diretso yan. At saka parang, kasi may voice eh. Ang AI mo, kukunin yung DNA ng voice. Okay. Tapos, ang hirap yung presentation ni... Kasi, parang it would look, ikaw, alam mo ito, it was a long video, Right. splice. Ang akin lang, ang ayoko doon, huwag mo naman gawing, hulugan. Gawin mo ng wakasan para alam natin kung saan babagsak, di ba? Bakit ba sa palagay mo naging 3 parts yon? Parang tinime dito sa mga rallies. Parang ganun ang tingin ko, ha? Kasi kung ibibigay mo yung buong storya mo, ang taong bayan, kasi ang taong bayan alam na kung sino mastermind. Naghahanap lang ng preba. Di ba, parating sasabihin yan, kita mo, tama tayo. Oo, ganun yung mga utaw, in the words of someone, yung mga utaw, ganun. Alam na nila, kaya biro mo in 5 minutes? After the showing of the video part 1, in 5 minutes, 5 million viewers. Yeah. May mga ugong-ugong na may lalabas daw na malaki. Before this, before Saldico came up. In fact, I sort of predicted in my head, it must be Saldico. Kung malaki ito, doesn't that mean na matagal na rin siyang tinrabaho ng oposisyon? Naabutan siya, kinumbinsi, may concession, anong kapalit ng kanyang pangungumpisal na ganyan? Ay, hindi ko alam kung naabutan siya ng oposisyon. Ang sense ko parang sarili niya kasi lumiliit na ng lumiliit yung kaya niyang galawan. Di ba makikita mo sa daming OFW dito sa mundo, ilang beses siyang nakuna ng litrato kung nasan siya. Ilang beses sinabi, ang flight niya, ganito, ito ang flight number, ito ang seating niya. Di ba, amazing yung mga Filipino communities outside na talagang... So, ang sense ko, dahil may threat na sa buhay niya, 2 anak niya naiwan dito kasi walang passport, may threat sa mga buhay nila, ang mga ari-arian niya ay kinonfiscate. So sa tingin ko, siya mismo nag-decide. Kung saan babagsak, hindi natin alam. Kaya nga, ang parati kong sinasabi, buuin na yung kwento. Kasi yung parang susunod na kwento ay tungkol sa mga congressman. Meron pa? Oo. May part 4? Oo. Sa mga congressman. Okay. Tapos ang nagsabi sa akin ng isang politiko rin, tingnan mo yung video 1, naglabas siya doon ng 8 pages na proof ng insertion, yun daw in connection with the Quadcom and the impeachment. Sabi ko sa mga staff ko, dalian yun pag-aralan talaga kung talagang totoo yan. Okay. Pero, okay, both the INC and the CBCP, as well as civil society, is commenting that, well, that's nothing until you say it here, right here in our country. That's right. What do you think about that? I mean, he has to present evidence. That's right. And I guess if you're looking at probative value, there's none. But what really got me to listen to him was when he confirmed the allegations of Gutesa. Yeah. And he showed proof of the bags. Pero sana maganda kung binuksan, no, na may pera. And then, when you look at the bags, it's sandwiched between 2 vehicles. 2 fast vehicles. And the talk in the industry, in the political industry, was that those bags were placed in a, Ferrari or something and used for delivery. So, sa akin, kung ilalabas yung listahan ng mga congressman, documentary yun eh. Pero kailangan niyang bumalik. Totoo yun. Kasi kailangan ka mag-swear unless pumunta siya sa embassy. At mag-oath siya nga. So that's an option? Yes. He can go to the Philippine embassy, wherever he is. Yes, and make the oath. And so it could be an affidavit? Yes. Pwede yun? Oo. Okay. Oo. So tingin ko hindi na babalik. Pero hindi na siya kakasuhan? Well, depende siguro kung anong kasong malalagay sa kanya. Well, he was part of everything, right? Yes. Okay. So that's why naiisip ko, ano kaya ang concession nito? Kaya feeling ko naabutan siya ng oposisyon. Okay. So you also agree he has to come back?
Noon pa, ang sabi ko, cancel the passport. Because that's the fastest way To get him require a deported. citizen. Yes. Right, okay. Itong mga binabanggit ngayon na kakasuhang mga senador, can you really imagine Chis Escudero behind bars or Villar or Joel? Alam mo, Corina, messaging na naman ang mali doon. O bakit? Kasi ang sabi, warrant of arrest. Oh. At may warrant of arrest ka agad. Sandali lang, di ba? Mag-file ka muna sa piskalya. May right naman yung mga tao to question, di ba? To look at the evidence, etc. Hindi naman sila tumatakbo. Di ba? Bakit warrant of arrest ka? Sabi niya, Agad. Ombudsman, ang mga sumusunod na pangalan ay bibigyan ng warrant of arrest. Di ba? So talagang may chilling effect yun kung ikaw yung nasabi doon. But actually, there are steps that have to be hurdled Oo, di ba? before a warrant of arrest. Yes, unless they run, they hide, you know. So, but anong tingin mo? May makukulong talaga? Kailangan, di Ikaw, ba? nakita mo naman sa Napoles. Oh, meron naman, pamangilan nila. Oo, pero si Napoles, yung chief of staff ni Senator Revilla na namatay na in jail. So, I hope we are serious enough to get these people behind bars. But when you look at those names, there are certain names that are not included, which, as far as I'm concerned, should be in the list. And what about people who should not be included in the list, pero sinama? Oo, dahil sa politika. Tingin mo? Merong ganon? Oo. Diba, Okay. pag binilang mo lahat yan, lalo na sa Senado, parang ang tinitira, oposisyon. Senator Marcoleta nagsalita din nung isang araw. At pinaninindigan talaga niya na dapat maging state witness ang mga diskaya. Kasi sila yung may pinakamaraming exposure sa mga project at sila yung pinakamaraming mapapangalanan. Tingin mo, dapat silang maging state witness? Oo naman, kasi kung ang storyline ay sila ang pinakamalaki na nakuha, hindi ba dapat yun ang maging state witness? And I think they were willing to sing, but they wanted a witness protection. Right. So, nung Well, hindi they keep binigay- saying you have to be the least guilty. Oo. Paano yun? Silang may alam kasi nga sila yung nakasalamuha. Pero sa tingin ko, least guilty sila kasi nag-implement lang sila. Hindi naman sila nagsabi na amin ito. May nagsabi na, ito, ibigay mo kay Alam mo yun Vizcaya, ang sinabi ito, nila. ibigay mo sa, diba? Ibigay mo kay number 2 kontratista, ito, ibigay mo sa ganyan. O ito, i-park mo dyan sa distritong yan. Bahala na si congressman kung paano implement. Sabi ko nga, it's a syndicated governance. The worst, because I've been, you know that, I work in the House, in the Senate. I've never seen such greed. Kasi dati noon, di ba ang pork barrel, isa lang ang amount, 70 million, pantay-pantay kayo. Kung masipag ka, may congressional insertion ka. Doon sa department na dinefend mo. Ngayon, nagugulat ako sa amount. Impunity, that's the word. Oo, right? tama yan, Corina. Yung parang, gagawin ko to, wala akong walang pakialam. pakialam, di ba? At parang naandun ka sa pedestal, ikaw masusunod. So pag bumaba ka doon sa, wala akong pakialam. Basta nagawa ko yan, kumita ako. Na parang namana yung kultura ng mga anak. No? Oo. Ng mga asawa. Di ba? Kamag-anak. Di Na ba? pinapakita pa. Lahat. You know, I always say, what good will it do them to show all of that? Di ba? It will never lead to anything good. And then when you go to Congress, these young guns, yung mga bata, freshmen, they're talking not about legislation. They're not talking about hot button issues. They're talking about the brand of their watches, the bags, the jewelries, the vehicles. Pumunta ka naman sa house, talagang parang may showroom ng Unity, tama, di ba? Yung car park. Oo, Tingnan di mo ba? yung car park. Doon na, ngayon nakatago na lahat Oo, yun. wala na. Baka pa na lang Innova daw at Oo. saka kung ano. But what do you think? I mean, they have been doing this for a very long time. Ngayon nga lang medyo mas garapal. Maybe they do it because they know there's no trail. And it will be very difficult to legally prove it. So dapat legislation. Di ba? Alam mo, ang paper trail nasa kanila eh. Oo. The small committee, there's a listahan. Mm. Yung listahan ng soft hard projects, noon pa yan, since the 8th Congress, may listahan. Pero yung listahan ngayon, parang ilan lang tao at saka may pinapaboran. Tapos doon sa BICAM, ang lalaki ng amount ng pinag-uusapan. But you have to prove na may kickback.
Oo, O, paano? doon yun sa DPWH. Okay. Kaya kailangan mo ang mga district engineers. Kaya natatawa ako doon sa testimony ng Yusek Bernardo. Kinondemn from the secretary down to the janitor ng DPWH. Sabi ko, ang hirap naman, how do you solve that problem? Ako, ang suggestion ko, nung tinanong ako, sabi ko, get the Corps of Engineers ng AFP. Kasi ngayon, walang infrastructure. Habang may problema tayo sa TVWH, may pondo doon, pwede bang kunin nyo na lang ang Corps of Engineers ng AFP at sila ang mag-implement para umiikot ang ekonomiya dahil ngayon napaka-stagnant natin. But the AFP continues to declare their allegiance and loyalty to the president. Yung sinasabi nila na revolutionary government, hindi ba from history, ang kailangan na ingredients dyan is the Catholic Church, maybe Iglesia, plus the military. Do you see it happening? Alam mo, Corina, we're seeing a different EDSA. It's not the EDSA 1, EDSA 2. Di ba, sa EDSA 1, may role talaga ang Secretary of National Defense and the AFP Chief of Staff. Ganon din sa EDSA 2. Ito ngayon, parang dahil hati-hati, napakahirap mong magkaroon ng national cohesion, pinagdududahan ng bawat isa. So, ang sense ko, yung pag-declare ng pagkakahiwalay ng dalawa, Marcos and Duterte, actually created more problems in so far as what kind of change do you want. Kasi may nagsuggest nga niyang RevGov. Hindi naman pwede yung RevGov. May nagsasuggest ng junta. Wala naman tayong kasaysayan sa junta. Di ba? So there is the default is constitutional. Pero ang gusto na, may porsyento na nagsasabi, oh, you resign, both of you, na si Chief Justice Desmundo daw ang caretaker. Sabi ko, wala naman yan sa saligang batas. So, extra-constitutional. Mahirap tayong mag-extra-constitutional kasi pwedeng magkaroon ng vacuum tapos mag-grab ng power grabbing. Oo, pag nag-grab ka ng power, sa tingin ko, hindi kaya ng bayan na tumindig uli. Okay. You're also still polling. How are the ratings of BBM and Sara? Well, si BBM is in the 20s, si Sara is in the 30s. Sa trust, mas mataas si BP isa sa presidente. Si presidente is in the 19s and si Sara is in the upper 30s. Oo. So, pero kung titingnan mo, naka-recover sila pero bumababa. In fact, si Vice President was in the high 60s. Ngayon, nasa 30s na. Si President was in the high 40s. Ngayon, nasa 20s na. Okay. So, palagay mo, malalagpasan ni BBM ito? I mean, the big bomb has been exploded. Itong kay Saldico. Sa tingin ko, depende kung anong gagawin nila. Doon sa flood control projects, hindi lang naman kasi flood control, meron pang school buildings, meron pang farm-to-market road. Dami pa. Lahat ng ano yan, lahat ng department meron. Ay, kaya nga kung lilinisin mo, walang matitira sa birokrasya. Oo. But it's a start. It's a start, pero kailangan mapakita na sisipagan ko, may kalinga, may concern ako sa nakita mo yung body language ng mga tao pag siya'y pupunta siya sa Cebu. Anong body language? Ayaw ko mamay, nakaganyan, nakairap, di ba? So, dapat maging conscious yung kung sinong tutulong sa kanya na ayusin yung tiwala. Kasi yung tiwala ang nawawala. Even the economy, business confidence is gone. The risks are getting higher. So, pero kung may tiwala sa leader, madaling maayos eh. Is it true that foreign aid was retracted? Yes, in South Korea. Oh, from South Korea. Hindi na nila tinuloy. Oo, kasi dito sa balita. At saka nakita mo tayo sa ASEAN, halos walang pumapansin sa atin. Dati tayo'y kinagalang dahil one of the 5 founders ng ASEAN. So, nakakalungkot. Okay. So, we can expect more from Malutikia kasi yung ganitong klaseng mga
mga away na she finds herself in, patok na yun yan. Ganun. Okay. Thank you very much for your time. Salamat, Oh, Corina. okay naman lahat yan. Bati-bati lang pagkatapos. Oo, wala naman samaan ng loob. ang kwan ko lang siguro magkumuha siya ng Comms 101. Ikaw na lang. Mahirap naman yan. Mahirap tumulong, di ba? Thank you.